Ang ating pag-aaralan ngayon ay may kinalalaman sa aking naituro nung last Sunday. Binigyang diin ko ang pagkakaroon muna ng relasyon sa Diyos bago tayo ma-involve sa mga church activities, any other ministry. Dahil sa masyado tayong nagiging pamilyar sa mga ginagalawa natin sa loob ng simbahan, na nagiging substitute tuloy yung attendance, nagiging substitute tuloy yung akala mo kumuasher ka, nagiging substitute tuloy. Nakala mo nasa music ministry ka, na Sunday school department ka, and on and on. Akala mo pastor ka na nangangaral ng salita ng Diyos. Na automatic na ikaw ay nasa Diyos pa. Hindi po nagpapatunay at hindi rin nangangahulugan na kapag tayo nasa gawain, nasa Diyos ka. Hindi naman nangangahulugan, marami ka nagagawa, marami ka na-accomplish, marami ka natutulungan, ang sipag mo sa gawain, ang laki ng sakripisyo mo sa gawain, hindi naman po kasi yan automatic na ikaw ay nasa Diyos. Bagay na marahil ikakagulat ng mga nanonood o nakikinig nito sapagkat napapanahon na rin ito'y dapat i-correct at itama dahil baka sa katagalang panahon, natakpan ng mga maraming mga gawain sa loob ng church sa sobrang kapal ng iyong mga so-called na accomplish o nagawa na, yung puso mo naman naiwanan. Posible yan, and that's possible. Kaya sa Lucas 10, kung naalala ninyo, masayang bumalik ang mga 72 tagasunod ni Jesus at sinabi nila sa kanya, Panginoon, tingnan ninyo nag-report, they were so very happy. Na-encourage sila. And so they said to the Master, Lord, kahit na ang mga masamang espiritu ay sumusunod sa amin kapag inutusan namin sila sa pangalan ninyo. Saya-saya nila, no? Saya ng feeling, Lord. In your name, nakikita namin kung paano yung Jesus Christ said, nakita ko nahulog si Satanas mula sa langit na parang kidlat, binigyan ko kayo ng kapangyarihan, daigi ng masasamang espiritu, at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway nating si Satanas at walang anumang makakapinsala sa inyo. Ganun pa man, huwag kayong matuwa dahil napasusunod ninyo masasamang espiritu, kundi matuwa kayo dahil nakasulat sa langit ang pangalan ninyo. Ang point doon ni Kristo, ang mahalaga, you belong to me. Ang importante, kilala ko kayo. Ang importante, nakasulat ang pangalan ninyo sa aklat ng buhay. Sa langit, ang importante, may relasyon kayo sa akin. Ang importante, may ugnayan ako sa inyo. Huwag ninyo masyadong ipangalandakan o masyado kayong nakapokus doon sa mga na-accomplish ninyo o mga nagagawa ninyo, mga milagro. Alam ba niyo kung saan? Because you belong to me. At kailangan din ninyong isipin yan, hindi lang dahil kayo ay may nagagawa sa aking kaharian, kundi ang mahalaga, i-prioritize natin o matuto tayong i-prioritize yung ating relasyon sa Diyos higit sa lahat. Nakita natin kung gaano ka-importante ang pagkakaroon ng relasyon sa Diyos, at hindi lang ito basta relasyon, I'm speaking about intimacy with God prior to our ministry or prior sa lahat ng mga pwede natin ma-accomplish sa gawain prior doon sa magiging pakinabang ka o useful ka sa kanyang kaharian. Si Jesus mismo,
ay naideklara mo ng anak, this is my beloved son, bago siya ginamit ng Diyos. So, importante dito, mahalaga ang ikaw ay may ugnayan at ikaw ay may relasyon. At kailangan palagi mong binabalik-balikan yung relasyon mo sa Diyos. Diyan ka nagpasimula, diyan tayo na born again. At hindi ko mo ikaw ay malayo na ang narating mo sa gawain, malayo na ang narating mo sa church, sa ministry, at marami ka ng mga nagagawa at unti-unti ka na nagiging sikat dahil nakakapagpalayas ka na ng demonyo, nakakapangaral ka na, nakakagawa ka na ng milagro sa pangalan ni Jesus. At ngayon ay masyado kang nadala doon sa mga so-called kilala ka. Nakalimutan mo na yung siya. Kilala ka niya. Nandoon dapat ang ating mata, nandoon dapat ang ating atensyon. Yung tayo'y kilala. Mas binibigyan natin ng prioridad kung ano ang tingin niya sa atin at binibigyan natin ng prioridad kung ano tayo sa kanya at kung ano siya sa atin. Susunod na lamang ang lahat ng mga pwede nating magawa sa loob ng gawain. Mas magiging madali, mabilis ang paglilingkod dahil sa ang iyong motibo o ang laman ng puso ng iyong paglilingkod ay walang iba kundi yung dahil ang Diyos ay sumasa iyo. Nire-represent mo siyang tama o naire-represent mo siya ng tama. Hindi ko nire-represent ang church ko o ang ministry ko. Hindi ko inire-represent kung sino ako sa tuwing ako'y nakatayo at sa tuwing nakatayo ang sino man behind the pulpit, whether ikaw ay worship leader, musicians, o whatever. Kailangan mong matutunang i-represent kung sino yung nasa iyo na dahilan kung bakit ka nakatayo at bakit ka na born again at bakit ka naging Kristiyano. Dahil ito ang nangyayari ngayon sa kasaysayan ng simbahan. Hindi man lang ito napapansin ng mga maraming Kristiyano dahil walang lakas loob ang mga pastor na itama o ituwid o punan ito o pansinin ito. Napapanahon na ito'y ating dapat pansinin. Huwag mong gawing substitute yung ministry doon sa relasyon mo sa Diyos. Hindi pareho yung ikaw ay nagmi-ministry at ikaw ay nasa Diyos. Posibleng marami kang magawa. Revelations chapter 2, pinuna yan ng ating Panginoong Yesus. Marami kang nagawa, marami kang accomplish. Pero you have left your first love. Read that. It's in the Bible. It's in the book of Romans, Revelation chapter 2. Alam nyo, marami po kasi mga involved sa church. At baka isa kayo ron. Maraming involved sa church. Pero hindi Kristiyano. Some are involved in the work of the Lord and yet, to tell you honestly, they are not Christian. Let me give you an example. Judas is one of the disciples. Among the 12, kabilang si Judas. Hindi siya pang 13th, hindi siya pang 14th. Malapit siya. Pero alam ba niyo na si Judas sa loob ng 3.5 taon ay hindi pala siya Kristiyano? Kasama si Jesus pero hindi naman pala siya alagad. Kaya nga sa mulat-mula pa, bagamat siya binigyan ng chance na siya'y pinili at siya'y hinirang para mapabilang sa Diyos, pero hindi niya binigyan ng halaga yon. Kaya mula pa nang si Jesus ay sa kanyang pangangaral ay pinariringgan niyang madalas si Judas. Hindi ba hinirang ko kayong 12, pero ang isa sa inyo ay anak ng demonyo. Just imagine that.
Ang hirap sabihin ngayon sa loob ng simbahan, na kung sasabihin kung mahigit tayong 1,000 rito, ang hirap sabihin, pero ang kalahati sa inyo, o ang 1/4 sa inyo, ay hindi naman talaga totoong Kristiyano. Maraming magdaramdam, maraming magagalit. Pwedeng may mag-aalsa. Pero yan ay katotohanan. Makinig kayo, yan ay katotohanan. That's the truth. Tinawag siya, pero hindi niya binigyan ng halaga ang kanyang pagkatawag. Pinagwalang bahala niya ang kanyang panawagan, ang paanyaya ng Diyos. All he cares is about himself. Talagang hindi naman niya isinuko ang buhay niya kay Jesus. At mayroon siyang nakatagong motibo na kung bakit siya ay sumama, nasaksihan ng mga milagro, gumawa din ng mga milagro sa pangalan ni Jesus. Isa siya sa mga nagre-report doon sa nagpalayas ng demonyo, sumusunod ang mga demonyo sa pangalan ni Jesus. Isa siya roon. Pero sayang, hindi niya nakita ang mas importante at ang mas mahalaga. Nadala siya doon sa mga so-called blessings, nadala siya doon sa mga so-called supernatural manifestation. Pero yung mas importante at mas mahalaga, hindi niya nakita. Yung kanyang panawagan, ang pagtawag ng Diyos sa kanya, at ang imbitasyong makasama niya si Jesus. At surprisingly, maraming mga nag-a-attend sa church for a long, long time. Period. Believe me, makinig kayo, baka isa kayo roon. Yet, hindi pa pala sila ligtas. Nagbago ng reliyon, nagbago lang ng paniniwala, nagbago lang ng mga pamamaraan, pero ang kanilang puso ay hindi nagbago. Yan ang nakakatakot. Ang tao naman ngayon sanay makibagay. Pwede kang makibagay sa mga Kristiyano. Pag wala ka na sa grupo ng mga Kristiyano, pwede ka naman makibagay sa mga makamundo. Pwede kang makibagay sa mga makaanghel o mga anghel na ugali, at pwede ka rin makibagay sa mga makademonyong ugali. Pero imposible yatang magawa ng isang tunay na Kristiyano yan. Ang isang tunay na Kristiyano, kung siya sa Diyos siya. Kung siya sa Panginoon siya. Hindi ko sinasabing ganap ang isang Kristiyano. May pagkakamali din yan, may mga kahinan din yan. Pero sama ang kanyang puso, ang kanyang nature, ang kanyang likas ay likas na nasa Diyos dahil sa tulong ng Santong Espiritu. Are you listening? Sila yung mga taong hindi natutunang patayin ang kanilang lumang pagkatao. Aktibo pa yung kanilang lumang pagkatao. Nagtatago lang ito sa mga mabubuting gawa. Minsan nagtatago lang ito sa gawain. Nagtatago lang ito sa mga talento, sa mga giftings. Nakuha na rin tago yung kanilang lumang pagkatao, yung kanilang totoong pagkatao sa mga makakristyanong gawa, makakristyanong kilos. Yet, they cannot deny the pride. They cannot deny. Hindi nila pwedeng ikaila na meron silang kataasan, na meron silang pagiging arrogante, na sila mainggitin. Hindi nga nilang pinapahalata pag nasa church, ang dami nilang kiniinggitan. Nandyan yung pagiging self-centered, na wala silang control. Kaya nag-i-struggle sila kapag sila nasa loob ng church, instead sila mag-happy, instead na sila maging masaya. Hindi sila masaya. Why? Bakit hindi sila masaya? Hindi nila kayang pigilin ang kanilang sarili. Nandoon, nag-i-struggle sila. Paano ka mag-i-struggle ikaw na sumasamba, nananalangin na sa loob ng bahay ng Diyos, samantalang ang mga marami nag-enjoy at nag-celebrate, samantalang ikaw ay nandiyan, nag-i-struggle sa inggit, nag-i-struggle doon sa hindi mo pagpapatawad, nag-i-struggle doon sa kinatisuran mo, nag-i-struggle ka doon sa mga hindi naman nararapat o unnecessary struggle na dinadala-dala mo. Bakit?
Alam mo bakit? Kasi hindi ka malaya. Alam mo, ito yung panahon na kailangan ninyong makita at inyong madiskubre kung sino nga tayo ngayong kasalukuyan habang tayo'y inaasnan ng apoy. Maraming mga dinadalisay sa panahon ito. Maraming mga nasishake. Maraming mga naitutuwid. Maraming mga naitatama. Sometimes this kind of people, though tinatry nila ang kanilang best na maging totoong Kristiyano, pero nahihirapan silang gawin dahil walang kalayaan sa kanilang kalooban. Pinipilit nilang isuppress yung kanilang lumang pagkatao, pero nahihirapan silang isuppress yun dahil walang kalayaang nangyayari pa sa kanila. Hindi nila naunawan kung ano ang freedom. They don't know about freedom. Alam mo, hindi natin pwedeng i-substitute itong kalayaan natin sa mga pagpapakitang tao natin. Ang sabi ng Biblia, you shall know the truth and the truth will make you free. Harapin mo ang katotohanan. Tanggapin mo ang katotohanan. You can try your best to be the person you want to be. Christian, to be Christian. Not unless there is no freedom, not unless there is no help from above. Not unless na mayroon kang karanasan sa Diyos sa tulong ng Santong Espiritu. Walang ibang matitira sa iyo kundi relihiyon mo lang. You know, I always emphasize Christianity. Christianity is not about what church you belong. No way. Christianity is about what you have. Jesus Christ, I came to give life. He did not say, I came to give you religion. No way! Para maging member ka ng isang club o ng isang frat. No way! I came to give life. Please, sana maintindihan niyo kayo mga nanonood ngayon. Panahon na mag-isip-isip tayo. Pumarito si Jesus, hindi para magdala ng reliyon. Pumarito si Jesus para magbigay ng buhay. Buhay. Ang kanyang emphasis dito ay buhay. At ine-emphasize ko ang pagiging Kristiyano. It's an impartation of life. Dahil sabi po ng Biblia sa Book of Romans 8, sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanan pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Yan ang isang hindi Kristiyano. Uulitin ko. Sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanan pagkatao ay walang ibang inisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Pero ang tao namang namumuhay ayon sa Banal na Espiritu, ito yung born again, ay walang ibang inisip kundi ang nais ng Banal na Espiritu. Praise the Lord! Kaya nga kapag ang hindi naman talaga na born again, ang hindi naman talaga saved, ang hindi naman talaga Kristiyano, ang hindi naman talaga ligtas, nasa church, mahahalata mo pa rin. Mahalata mo. Wala silang gana sa Diyos. Wala silang gana. Kahit napupuriyan, kahit nagtatas ng kamay, totoo, pero ang puso nila wala. Walang gana patungkol sa Diyos. Walang pakialam patungkol sa Diyos. Walang appetite sa Diyos. Nasa church pero walang loob. Nakikinig sa online kasi walang choice. Pero ang puso, wala naman sa kanilang pinapanood. Hindi nila kayang kontrolin ang kanilang isip. Kaya kahit na sila nanonood sa online, pag wala kang appetite sa Diyos, pag wala kang gana sa Diyos, kung ang puso mo hindi para sa Diyos, nanonood ka nga pero nag-FB ka. Nanonood ka nga pero baka nanonood ka ng Netflix o kaya nag-game ka dyan. Ay kapatid, isara mo yan. Pero kung hindi mo kaya ang ginagawa mo, huwag ka nang manood. Mag-Netflix ka na lang. Hindi mo pwedeng i-divide ang sarili mo. Hindi nalulugod ang Diyos sa ginagawa mong yan. Nakikita kong isang malaki rin pagsubok itong online service ngayon. Dahil dito mo rin makikita kung sino talaga yung sumiseryoso. Hindi sila nakikita. Sa church, madaling magpanggap dahil nakikita ka. Sa church, madali kang magpanggap dahil kapag ang mata mo ay medyo nagsalubong kayo ng nagsasalita o ng pastor mo,
Hindi pwedeng hindi ka magmimistulang anghel. Ipakikita mo na kunwari, nakikinig ka, talagang gano'n na gano'n ka pa. Pero ang totoong puso mo, wala naman. Huwag mong dayain ang sarili mo, kapatid. Hindi ka lalaya dyan kung dinadaya mo sarili mo. Somebody say amen. Hello? Pipilitin mo man, pero wala ka pa rin gana sa Diyos. Hindi mo makukuha sa pilit, kahit anong klaseng pilit ang gawin mo. Sige, kahit itutok mo na ang sarili mo dyan sa online, nanonood ka, pero kung ang puso mo wala, kapatid. Mahirap. Maalarma kayo. Kung hanggang ngayon, sa kabila ng kayo ay matagal nang dumadalo sa simbahan, nakikinig ng mga pangaral, sumasamba, umaawit, nagpupuri, nakikisama sa mga pagtitipon ng mga Kristiyano, pero wala pa ring appetite sa Diyos. Ngayong nasa online ka, mapapatunayan natin kung totoong ikaw ay may appetite sa Diyos kahit nasa online ka. Kung totoong nananabig ka sa Diyos, talagang tututukan mo ang iyong naririnig. Hindi ka pa istorbo. Yan ang taong nananabig sa Diyos. Nananabig siya sa fellowship. Siguro panahon magising kayo. Huwag naman yung ipakita lang na sinasabi niyo yung present ako, nandyan ako, I'm watching, blah, blah, blah. Hindi naman masaya ang Diyos dyan kung wala naman ang puso mo sa Panginoon. Sino ba kami? Sino nga ba kami? Sino nga ba kami? Sino ba ako? Ako isang instrumento lang. Tao lang ako. Hindi ko nare-represent ang sarili ko dito. Narito ako dahil kay Kristo. Dahil ito ang kanyang kalooban. Inihahayag ko ang kanyang paghahari. Inihahayag ko ang kanyang kaharian. Let me repeat. Sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao, ito'y lumang pagkatao, nung wala pa tayo kay Kristo, ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Mahirap labanan yan. Mahirap. Hindi ka pwedeng magpanggap. Kahit anong klaseng gawin mong pagpapanggap, lilitaw at lilitaw yung tunay na laman ng iyong puso. Pero ang tao namang namumuhay, ito'y na born again ayon sa banal na Espiritu, ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng banal na Espiritu. Meaning to say, siya'y malaya. Do you have an appetite for God? Talaga? It's easy to say, I love you, Lord. Pwede. Lalo na kapag sama-sama nang umawit ang church ng I love you, Lord. Tapos nakakapangilabot pa yung mga song leader at saka yung mga choir. At talagang in unison umaawit ang simbahan at nadadala ka doon sa kapal ng mga umaawit na minsan kahit hindi ka mangilabot, napapakilabot ka. Akala mo tuloy ang Diyos, pero ang totoo nito, emotion mo lang. Kaya pag uwi mo sa bahay, same ka pa rin at wala naman nagbago. Sa simbahan sinasabi mo, umiyak ka, nangilabot ka, naramdaman mo ang Diyos, pero kapag ikaw ay nasa bahay na, asal demonyo ka. Ano? Ito yung mga bagay na dapat pag-isipan. Ito ang dapat na babago. Panahon na. Every time you heard about Him, is your heart rejoice? Lumulundag bang puso mo? Nag-aapoy bang puso mo? Yan ang patunay na mahal mo ang Diyos. Yan ang patunay na mahal mo ang Diyos. Naalala ko minsan, after the resurrection, may mga 2 disipulo ang nakasabay si Jesus doon sa Road of Emmaus. At si Jesus ay nangaral na hindi naman nila napansin na si Jesus palang kasama nila. Nagturo si Jesus from Genesis hanggang ata Malakay. Itinuro ni Jesus kung sino siya doon sa Old Testament. Hanggang sa nagkaroon sila ng communion, tinaas ni Jesus ang tinapay, and then suddenly nawala si Jesus Christ sa kanilang harapan. Alam mo sinabi nila? Ito. Pakinggan nyo. Sinabi nila, kaya pala ang ganda ng pakiramdam natin
habang kinakausap niya tayo sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang kasulatan. Ang ganda ng ating pakiramdam. Ang tanong ko, ganun ba rin ang inyong pakiramdam sa tuwing kayo nakakapakinig ng salita ng Diyos? Maganda ba? Masaya ba? Lumulundag ba ang inyong kalooban? O divided ka, kunwari nanonood ka pero doon sa isang kamay, nandyan yung game mo, nagtitiktok, tak, tik, tak, 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 tak. Ano yung gusto mo yan? Tiktok, tak. Stop doing that, please. Kawawa ka naman. Minsan naka-isolate ka nga, minsan naka-quarantine ka nga na supposed to be. Panahon na para makapagdili-dili ka at makausap mo ang Diyos, pero masyado kang na-o-obsess sa mga maraming bagay. Pati yung oras na binibigay mo sa Diyos ay hindi naman talaga quality. Nananalain ka pero minamadali mo pa, pero ang dami mong napapanood sa Netflix, ang dami mong napapanood dyan, pero tungkol sa Diyos, wala kang gana. Alam mo kapatid, mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip ka. Sabi nga ng aklat ng Daniel, daraan tayo ng pagsubok, daraan tayo ng distress, daraan tayo ng kahirapan, pero ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Sila'y ililigtas ng Panginoon. God will be going to rescue them. Kaya tinitiyak, at kaya kailangan na yung tiyakin, if your name is written in the book of life. Are you saved? Are you a Christian? Do you have relationship with God? Do you know Him? Kilala ka ba ng Diyos? Why didn't we recognize it was Him? Didn't our heart burn with the flame of holy passion while we walk beside Him? Now, wow. Our heart burn with flame of holy passion. May pananabik. Masaya ka. Habang nanonood ka, habang nakikinig ka, hindi ka lang naaaliw, kundi parang binubuhusan ka ng kapangyarihan, ng presensya, ng tubig ng buhay. Kumakain ang iyong kaluluwa, kumakain ang iyong espiritu. Ramdam mong nabubusog ka. Ramdam mong may nangyayari doon sa iyong kaloob-looban. Ramdam mong nangungusap ang Diyos. Ramdam mong may mga binabago ang Diyos sa iyo. Ramdam mong tinuturuan ka ng Diyos. Pero kung hanggang ngayon, wala kang appetite sa Diyos at wala ka namang gana, kung 45 minutos akong nangangaral at nagtuturo pero 2 minuto lang ang iyong narinig, something's wrong with you. Alam mo, kung itutuloy ko yung Romans 8 kanina, ang sabi, ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan. Pero ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng banal na espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. Kalaban ng Diyos ang sino mang sumusunod sa nais ng makasalanan niyang pagkatao dahil ayaw niyang sumunod sa kautusan ng Diyos at talagang hindi niya magagawang sumunod. Kasi bakit hindi siya malaya? Hindi siya malaya. Hindi pa buhay yung kanyang espiritu. Walang buhay doon sa kanyang loob. Kaya kahit na anong klaseng gawin mong pagpapanggap sa loob ng simbahan, lilitaw at lilitaw pa rin kung sino ka at kung ano ang tunay mong anyo. Pero kapatid, hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. Kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos. Yun po ang sinabi. Kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa inyo at kung wala sa isang taong Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. That's the point. Hindi born again ang sino mang hindi naman tinatahanan ng Espiritu ni Kristo. Yan ang point niya. That's the point. Ang importante yung pagtahan niya. Hindi yung member ka sa church, kundi yung pagtahan niya sa iyo.
At dahil nasa inyo na ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Jesucristo, siya rin ang magbibigay ng buhay sa inyo, mga katawang may kamatayan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang Espiritu nananahan sa inyo. Alam mo, makinig ka. Huwag na huwag mong pahintulutang mamiss mo yung blessing ng pagka-lockdown natin o itong quarantine. Protected ka ng virus? Woo, thank you. Dahil nakakulong ka, naka-quarantine ka? Thank you, Lord. Yet, still miss the very important thing God gave you, which is the salvation of your soul.